binatilyo na sinibak ang lahat ng kanilang katulong. Hi, welcome sa Pautog Recap. Ang movie natin ngayon ay tungkol sa isang binatilyo na sinibak ang lahat ng kanilang katulong. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Nag-umpisa ang movie noong 1940. Hi, welcome sa Pautog Recap. Ang movie natin ngayon ay tungkol sa isang binatilyo na sinibak ang lahat ng kanilang katulong. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Nag-umpisa ang movie noong 1914 sa kanayunan ng France. Makikilala natin sina Mrs. Mueller at Roger na papunta sa villa ng kanilang pamilya. Habang nasa biyahe, ang mga mata ni Roger ay nakatutok sa malaking hinaharap ng babae at sinusubukan niyang iwasan ng tingin nito. Nang makarating na sila ng mansyon, binati siya ng kanyang ina at tita niyang si Margarita. Isa sa kasambahay na si Ursula ay tinulungan siya sa kanyang bag at tinanong niya ang binatilyo kung naalala pa siya nito makalipas ang 3 taon at sagot nito na oo naman. Si Mr. Frank na kaibigan ng kanyang ama ay binati rin siya mula sa bintana. Sa loob ng bahay, sinalubong si Roger ng kanyang kapatid na si Berthe ng mahigpit na yakap. Kinalaunan, habang namamasyal ang magkapatid sa labas, nakasalubong nila si Mrs. Mueller na kakatapos lang pumitas ng prutas. Napadaan din ang asawa nito, kaya binati rin nila ito. Bigla, itinaas ni Mrs. Mueller ang kanyang damit at nag-escabeche na ikinagulat ni Roger. Habang namamasyal mag-isa, nakita ni Roger si Mr. Mueller sa gitna ng kagubatan na nagdadasal sa harap ng larawan ng kanyang asawa habang naglalagay ng bulaklak sa kanyang pantalon. Habang dahan-dahan itong nilalapitan ng binatilyo, nakatapak siya ng sanga kaya naalerto ang matanda. Kaya, tumakbo si Roger at sa kanyang pagmamadali ay nadapa siya sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig siya ng ungol sa malapit kaya sinundan niya ang ingay na ito. Sa kanyang gulat, nakita niya si Ursula na nagpapasibak kay Adolf, isa sa mga manggagawa sa villa. Nang makita ng babae na pinagmamasdan sila ng binatilyo, tumawa lang ito at binati siya ng magandang umaga, kaya nahihiyang tumakbo paalis si Roger. Kinahapunan, nabighani ang binatilyo sa magandang katulong na si Helen. Tinanong ni Frank ang ina tungkol sa nobyo ng kanyang anak na si Elisa at sinabi na isa itong tenyente sa hukbo. Nang ipinakita niya ang larawan ng mag-asawa, bigla itong inagaw ni Berthe, kaya tinawag nila ang katulong na si Kate para dalhin si Berthe sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam ng umalis si Roger, at ang halikan niya ang kanyang tiyahin para mag-good night, tinanggihan nito ang pangalawang halik sa kanyang pisngi. Nang gabing iyon, habang naghahandang matulog si Roger, nakarinig siya ng ingay mula sa pasilyo. Nang tignan niya ito, nakita niya si Helen na sinisibak ng misteryosong lalaki sa isang bukas na pinto. Tapos ay bumalik na siya sa kanyang kwarto, pero nang hilahin niya ang kanyang kumot, nakita niya si Berthe na nakahiga sa kanyang kama. Sinabi ng kanyang kapatid na hindi pa siya inaantok at gusto nitong ipagpatuloy ang kanilang kwentuhan dahil sobra niya itong na-miss. Sinabi niya na binanggit ng kanilang ina na nananatiling walang karanasan si Margarita dahil takot ito sa lalaki. Nang tanungin ni Roger kung bakit hindi nagsasama si Mr. Frank at ang kanilang tiyahin, sinabi ni Berthe na sa tingin niya ay dahil hindi kaakit-akit at medyo kakaiba ang lalaki. Tapos, biglang pumasok si Kate para sabihan si Berthe na bumalik na sa kanyang kwarto. Kaya, nagmadali na ang batang babae na bumalik sa kanyang kwarto. Sumunod na araw, pinagmasdan ng magkapatid ang mga katulong mula sa kabilang ilog habang nilulubog ang kanilang mga paa sa tubig. Tinanong ni na Ursula at Helen si Mrs. Mueller tungkol sa kanyang asawa at ipinagtapat nito na may problema pa rin sila sa kama. Makalipas ang ilang sandali, tinukso ni na Adolf at Valentine ang mga babae na nag-udyok kay Ursula na aliwin ng mga ito sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang damit. Nakita rin ito ni Roger at nabigla siya nang makita ang hinaharap ni Ursula. Sumunod na eksena, dumating ang kanilang ama at kapatid na si Elisa at masaya silang sinalubong ng pamilya. Sa loob, pinakita kina Berthe at Roger ang mga sample ng medalya ng kanilang ama. Nagdadalamhati ang matandang lalaki tungkol sa paghina ng negosyo dahil wala nang digmaan na nangangahulugan na wala nang may kailangan ng medalya ng militar. Kinahapunan, habang nagtutulungan ng mga kasambahay at si Adolf sa paghila ng mga supply, nahuli ng lalaki si Roger na sumisilip sa palda ni Ursula, kaya mapagbiro niya itong hinagisan ng dayami. Kinalaunan, dinala ni Berthe ang kanyang kapatid sa chapel at gumapang sila sa itaas ng kumpisalan. Sinabi ng bata na natuklasan niya ang lugar ng hindi sinasadya at gumugugol siya ng maraming oras sa pakikinig sa mga nagkukumpisal. Pagkaalis ng kanyang kapatid, nanatili pa rin si Roger at nakinig sa kanyang tiyahin na si Margarita na nangungumpisal kay Father Gabriel. Sa kanyang gulat, ibinunyag ng kanyang tiyahin na meron itong hindi naaangkop na pagnanasa para kay Roger.
Nang umabante pa ng kaunti ang binatilyo, bumigay ang kisame, dahilan para mahulog siya sa kumpisala ng pari na ikinagulat ng kanyang tiyahin. Kinalaunan, dumating ang nobyo ni Elisa na si Roland at nasaksihan niya na pinaparusahan si Roger. Kinagabihan, pinasaya ni Berthe ang umiiyak niyang kapatid at hinalikan ito para mag-goodnight. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya si Helen na sinisibak na naman ng misteryosong lalaki sa pasilyo. Sa cabinet, nakita niya si Frank na pinapanood din ang katulong. Pagkatapos, nakita niya si Ursula na nagsasabing hindi nito kilala ang misteryosong lalaki na sumisibak kay Helen. Pumunta si Roger sa itaas kung saan nakita niya si Frank na ginagamit ang telescope. Pagkatapos umalis ng lalaki, sumilip ang binatilyo sa telescope at may nakita siyang nagbabardagulan sa damuhan sa labas. Pagkatapos, nakakita siya ng libro sa mesa ni Frank at inilagay niya ito sa kanyang bulsa nang bumalik ito. Bago umalis, tinanong ni Roger ang lalaki kung nakaramdam na rin ba ito ng pagkabigo noong binatilyo pa siya at sagot nito na ganoon din ang nararamdaman niya minsan. Habang pabalik na sa kanyang kwarto, sumilip si Roger sa kwarto ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, nahuli siya ni Roland at nagbanta ito na isusumbong siya nito sa kanyang mga magulang. Kaya, sinabi ni Roger sa lalaki na gagawin niya ang lahat ng anumang gusto nito, huwag lang siya nitong isumbong. Kinabukasan, inutusan ni Roland si Roger na hugasan ang kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, dumating si Elisa at nang sumakay ang lalaki sa sasakyan para halikan ng babae, inilagay ni Roger ang balde ng tubig sa ilalim, dahilan para ito ay madulas at mahulog. Mamaya pa, nagtago si Roger sa manukan at binuksan ang aklat ni Frank na naglalaman ng malalaswang larawan. Bigla, pumasok si Adolf para magkalat ang dayami. Pagkatapos, lumabas si Helen sa bintana para pakainin ng mga manok. Nilapitan siya ng lalaki at sa hindi inaasahan, isinara nito ang bintana dahilan para maipit ang babae at hindi makaalis. Humingi ng tulong si Helen kay Roger pero agad na nagbago ang isip nito nang sibakin siya ni Adolf mula sa labas. Lumabas ang binatilyo at nakita niyang kakatapos lang sibakin ni Adolf si Helen. Pagbalik ng bahay, habang abala si Elisa, pinalitan ni Roger ang aklat nito ng malaswang aklat ni Frank. Pagkatapos, inasar niya si Roland kaya isinumbong siya nito sa kanyang ina na sumisilip siya sa kanilang kwarto kagabi. Inutusan ng ina si Roger na lumabas ng silid pero huminto ang binatilyo para matiyak na kukunin ng kanyang kapatid ang aklat. Kinalaunan, pinanood niya si Elisa na binabasa ang malaswang aklat sa ilalim ng puno. Sa kusina, ginulat ng binatilyo si Ursula habang abala ito sa paglabas ng pagkain sa oven. Sa gulat, binasag ng babae ang plato sa ulo ng binatilyo. Nang mapagtanto niyang si Roger ang gumulat sa kanya, nilagyan niya ng yelo ang ulo nito at iminungkahi ni Ursula na idiin ng binatilyo ang mukha nito sa kanyang malambot na hinaharap. Bigla, isa pang katulong ang dumating kaya naantala silang dalawa. Dahil desperado na makasibak ng babae si Roger, sinundan niya si Mrs. Mueller sa ikalawang palapag ng kapilya. Sumilip ito sa maliit na bintana para sabihin sa kanyang asawa na huminto na sa pagdarasal. Bigla, pumasok ang binatilyo sa kwarto at sinimulang lamutakin ang katawan ng matanda. Sa una, sinabihan siya ng babae na huminto pero sa huli, kusa nitong itinaas ang kanyang palda. Isang mensahero mula sa labas ang inabala sila, kaya nagmadaling lumabas ang babae. Sa labas, ipinaalam ng mensahero sa mga manggagawa na nagdeklara ng digmaan ng Germany sa France. Samantala sa mansyon, ipinagdiriwang ng mayamang pamilya ang balita ng digmaan dahil nangangahulugan ito na malapit ng tumaas ang demand ng mga medalya ng militar. Kinagabihan, sinulit ng mga lalaking manggagawa ng villa ang kanilang huling gabi at nakipagkita sa mga babaeng katulong. Sinubukan ni Roger na sumali sa kanila pero nalaman niyang may kapares na ang lahat. Sumunod na araw, nagpaalam na si Elisa sa kanyang nobyo. Kasabay nito, sinamahan ng mga babaeng katulong ang mga lalaki sa pag-alis ng mga ito sa villa. Sa pagbalik ng mga ito, iba ang ngiti ng mga babae sa binatilyo. Kinalaunan, hiniling ni Ursula kay Roger na tulungan siya magbuhat ng kutson sa itaas. Sa silid, diniskartehan na ni Roger ang katulong. Ikinatuwa ito ni Ursula dahil halata niyang wala pang karanasan ang binatilyo. Kalaunan, isinara na ng katulong ang pinto at nagtanggal ng damit sa harap ni Roger at silang dalawa ay mainit na nagbardagulan. Pagkatapos ng mainit na laban, ipinahayag ng masayang binatilyo ang kanyang pagmamahal kay Ursula at hiniling na pakasalan siya nito. Tinawanan lang ito ng babae dahil napagtanto niyang nagpahayag lang siya ng damdamin dahil ito ang una niyang pagkakataon na makasibak ng babae. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Berthe na punit ang damit ng kanyang kapatid kaya napagtanto niya nakakatapos lang nitong sumibak ng babae. Pagkatapos, ipinaalam niya sa kanyang kapatid na ang kanilang ina ay kasalukuyang nakikipag-usap kay Father Gabriel. Kaya, pumunta sila ng sala para makinig sa usapan.
Kinuwento ng kanilang ina ang mga problema nilang mag-asawa sa kama at pinayuhan siya ng pari na pasayahin niya lang ang kanyang asawa lalo na ngayong panahon ng digmaan. Bigla, narinig ng babae ang kanyang mga anak at pinagsabihan ng mga ito dahil sa pakikinig. Kinalaunan, habang nagsusuklay si Kate ng kanyang buhok sa tabing ilog, nagpakita si Roger mula sa tubig at ginulat ito. Tinanong ito ng binatilyo kung bakit hindi ito pumupunta sa ilog noon, sinabi nito na dahil hindi na siya nakakaramdam ng panganib ngayon dahil umalis na ang mga lalaki para sa digmaan. Inamin ni Roger na may gusto siya kay Kate dahil kaakit-akit ito. Pagkatapos, mapagbiro niyang binasa ng tubig ang babae at sa madaling panahon, nasibak ng binatilyo ang maganda at masarap na katulong. Makalipas ang ilang araw, nagmadali si Elisa na ipaalam sa kanyang pamilya na nasa dyaryo ang kanyang nobyo. Kinagabihan, sumilip sina Kate at Margarita sa kwarto ng kanilang amo. Makalipas ang ilang sandali, sumali sa kanila si Roger, pero binuksan ng walang hiya na binatilyo ang pinto at umupo sa upuan para panoorin ang kanyang mga magulang. Ang mag-asawa ay gumagawa ng role-playing activity kung saan ang kanyang ama ay nagpapanggap na mangangasiwa sa pagbitay sa babae. Kalaunan, nakita ng lalaki ang kanyang anak kaya lumabas ng kwarto ang binatilyo na nag-iwan ng kahihiyan sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na si Margarita sa kanyang kwarto at sa kanyang gulat nakita niya ang kanyang pamangkin na nakahiga sa kanyang kama. Nang humingi ang binatilyo ng halik na tulad ng binibigay nito noong bata pa siya, sinabihan siya ni Margarita na umalis na dahil kung hindi ay tatawagin nito ang kanyang ina. Habang paalis na siya, sinabi ng binatilyo na may paparating kaya tinanong ni Margarita kung sino yon. Nalaman niyang pinuntahan siya ni Frank para basahan siya ng isang tula na isinulat nito para sa kanya. Habang binibigkas ng walang kamalay-malay na lalaki ang tula na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal para kay Margarita, hinawakan ni Roger ang kamay ng kanyang tiyahin at dinala ito pabalik ng kama. Pagkatapos italikod ang rebulto ng Inang Maria, sinimulan ng mag-helicopter ni Margarita sa binatilyo. Sa labas ng pinto, narinig ni Frank ang mainit na laban sa loob ng kwarto. Sumunod na araw, nakita ni Roger na nakatanggap si Frank ng isang parcel. Kaya, sinundan niya ito sa itaas at nakita niya na sumisilip ito sa isang kahoy na kahon na nagbibigay daan sa isang tao na makita ang mga larawang malaswa. Tinanong ng binatilyo kung bakit hindi na lang siya sumisibak ng totoong babae, kaya ipinaliwanag ni Frank na ang ganoong gawain ay madali lang para sa isang tulad ni Roger. Kinagabihan, habang naglalakad si Helen sa pasilyo, tinawag siya ng binatilyo sa kwarto nito. Tinanong niya ang katulong kung sino ang misteryosong lalaki na sumisibak sa kanya sa likod ng pinto dahil alam niyang hindi ito ang kanyang ama o si Frank. Sinabi ni Helen na sa palagay niya ay si Mr. Mueller ang lalaki, pero ipinaalala sa kanya ng binatilyo na sinabi ni Mrs. Mueller na hindi na tinatayuan ng kanyang asawa. Pagkaalis ng katulong, pinigilan ito ng binatilyo at sinibak ito tulad ng pagsibak ng misteryosong lalaki dito. Sumunod na araw, tinanong ni Berthe ang kanyang kuya kung sinisibak ba nito ang kanilang mga katulong. Inamin niya na si Kate at iba nilang kasambahay ay nasibak na niya. Nang tanungin ng bata kung nasibak na ba niya si Margarita, sinabi niya na hindi niya pa ito nasisibak ng maayos dahil nag-helicopter lang ito sa kanya. Pagkatapos, dumaan si Elisa sakay ng kabayo, kaya sinundan ito ng binatilyo sa kwadra. Habang pinupunasan ng babae ang kabayo, nag-alok si Roger na tanggalin ang sapatos nito sa kanyang masakit na paa. Tapos, sinimulan na ng binatilyo na lamutakin ang katawan ng kanyang ate. Sinubukan ni Elisa na pigilan ang kanyang kapatid pero narinig nila si Mrs. Mueller na pumasok sa kwadra. Habang abala ang matandang babae sa kabayo sa tabi nila, sa wakas ay isinuko na ni Elisa ang kanyang sarili kay Roger at masarap itong sinibak ng binatilyo. Sa labas, nakita ni Berthe ang kanyang kuya na palabas ng kwadra at naisip niya nang kakatapos lang nitong sumibak ng bagong babae. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Elisa na lumabas din ng kwadra kaya napagtanto niya na ang kanilang ate ang sinibak ng kanyang kuya. Kinagabihan, pumasok sina Ursula at Helen sa kwarto ni Roger para sabay na magpasibak. Pagkatapos nilang magpasibak, lumabas na ang dalawang babae sa kwarto. Nakita rin ni Ursula na papunta si Margarita sa kwarto ni Roger at nang makita niya si Kate, sinabi niya dito na kailangan niyang pumunta sa kwarto ng binatilyo. Nang paalis na siya, nagbago ang isip ng katulong at nagpas siyang sumali ulit sa bardagulan. Sumunod na araw, pagkatapos sibakin ng binatilyo si Elisa, sinabi ng kanyang ate na baka buntis siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla, may lumipad na eroplano sa kalangitan kaya hinila niya si Roger sa ilalim ng puno para hindi sila makita ni Roland. Pagkalapag ng bayani mula sa digmaan, binati siya ng pamilya at masaya niyang ibinalita na napromote siya bilang isang kapitan. Habang pabalik ng bahay, ang karawahe ng mga lalaking manggagawa ay dumating na rin mula sa digmaan.
Bigla, ang umiiyak na si Mrs. Mueller ay dumaan at ibinalita sa kanila na ang kanyang asawa ay namatay sa digmaan kaya nag-udyok ito sa mga kababaihan na aliwin siya. Kinagabihan, pumasok si Ursula sa kwarto ni Roger para sabihin na buntis siya. Sinabi ni Roger na papakasalan naman siya ni Adolf pero tinanggihan niya ito dahil lumpo na ito ngayon. Kaya, pinag-iisipan niyang pakasalan si Valentine kahit na nawalan ito ng isang mata. Bago umalis, hiniling ng binatilyo na dalhan siya nito ng isang bote ng pulang pangkulay sa kuko. Pagkaalis ng katulong, dumating si Margarita at sinabi na buntis din siya. Kaya, sinabi ni Roger na pakasalan nito si Frank na itinuturing niyang isang magandang lalaki na malinaw na minamahal siya. Hindi nagtagal, bumalik si Ursula na may dalang pulang pangkulay sa kuko, kaya dinala siya ng binatilyo sa kwarto ni Elisa. Doon, inutusan niya ang katulong na maglagay ng pangkulay sa kumot ng kanyang kapatid. Sa galit, sinabihan ni Elisa si Ursula na tumigil na, kaya inagaw niya ang bote ng pangkulay sa kanya. Para pakalmahin ang mga babae, sinabihan ni Roger ang katulong na hintayin siya sa kanyang kwarto habang kinakausap niya ang kanyang kapatid. Sinabi ni Roger sa kanyang kapatid na hanapin si Roland at sabihin dito na dapat silang magbardagulan agad. Kaya, bumaba si Elisa para hanapin ang walang alam na nobyo. Bumalik si Roger sa kanyang kwarto para kunin si Margarita at dinala ito sa itaas para makasama si Frank. Sa hagdan, narinig ng binatilyo si Elisa na kinukumbinsi si Roland na pwede na silang magbardagulan bago magpakasal dahil sinabi ni Father Gabriel na ayos lang na gawin ito sa panahon ng digmaan. Pagkatapos, pumunta si Roger sa kwarto ni Kate para tanungin kung buntis rin ito. Sa kanyang kaginhawaan, sinabi nito na hindi, na nagpapahiwatig na nagawa niyang makalusot sa lahat ng kanyang kalokohan. Sa pasilyo, nakita niya si Helen na kakagaling lang sa kanyang kwarto, kaya sinibak niya ito pati si Ursula. Samantala, si Margarita ay nagpasibak kay Frank habang si Elisa ay nagpapasibak din kay Roland. Makalipas ang ilang araw sa chapel, makikita natin ang sabay-sabay na kasal ni na Elisa at Roland, Margarita at Frank, at Ursula at Valentine. Hindi nagtagal, umalis na ulit si Roland para bumalik sa digmaan. Samantala, huling araw na ni Roger sa villa at ang tatlong babae na nabuntis niya ay nagbiro na ipapangalan sa kanya ang kanilang mga anak. Bago siya umalis, sinabi ng binatilyo na pwede silang bumisita sa bayan pero inisip ng mga babae na mas mabuti kung hindi na at kalimutan ng lahat ng nangyari. Inisip niya na sa susunod na taon, hindi na sila maaalala ng binatilyo pero sinabi ni Roger na hindi sila nito makakalimutan. Nang magsasalpukan na ang kanilang mga labi, tinawag na siya ng kanyang ama. Sa loob ng bahay, nakita ni Roger si Helen na buntis rin. Nang sabihan niya itong kailangan nitong magpakasal, sinabi nito na hindi na kailangan dahil ayos lang sa kanya iyon. Bago umalis, binalaan si Roger ng kanyang ina na huwag sibakin ang lahat ng babae sa bayan na nagpapahiwatig na alam nito ang lahat ng kanyang kalokohan. Habang paalis na, sinilip ni Roger ang lahat ng babae na kanyang sinibak. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.